Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumapit na tayo sa pinakaubod ng mahal na araw, ang tinatawag na banal na tatlong araw o banal na Triduum sa Latin. Kung kailan, mula pa noong araw, ipinagdiriwang na ng simbahan ang mahiwagang misteryo ng pag-ibig ng Diyos sa tao, na pinatutunayan sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa mula't mula pa, itinangi ng simbahan ng Huwebes Santo bilang araw ng paggunita sa ginawa at ipinangaral ni Jesus sa kanyang huling hapunan sa lupa, ang sakripisyong hapunan ng Paskwa o sa Ingles, Passover meal. Sa gabi pong ito, atin pong pagtutuunan ng pansin ang dalawang tampok na pangyayari noon, ang paghuhugas ng paa at ang pagsisimula o pagtatatag ng Eukaristiya at Kaparian. Ngayong gabi, sama-sama po nating gunitain at pagsaluhan ang huling hapunan na pinagtitibay sa ating Eukaristiya ngayon. Sabay-sabay po nating awitin ang pambungad na awit. Tayo
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, pumasok na po tayo sa 3 araw ng pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang kanyang pagbagtas mula sa buhay na ito tungo sa buhay na walang hanggan ng pagkabuhay na muli. Tayo po ay magdiwang sapagkat itong mga araw na ito nagpapakilala ng higit sa lahat kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Diyos. Ngayon, tayo naman ay magsisi sa ating mga kasalanan sapagkat madalas hindi natin inaalintana ang kanyang pagmamahal sa atin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos. Salamatan ka namin sa iyong dakilang langking kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, tugtog na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na mamamatay, bilang haing bagot pang magpakailanman, para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay, sa pamagitan niya na nabubuhay at nag-aaring kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan, at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsyonin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang lebadura at mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis
Diyos ko't Panginoon, anong aking ihandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Alis ng pagkabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Masakit sa kalooban ng buong kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa'yo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa'yo ay binitiwan. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagpaparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay galang po tayo sa mabuting balita ng Panginoon. Katulad ng
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoong Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito pang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Nag-aapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y nag-aapunan, tumindig si Jesus. Nagubad ng kanyang paglabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di ata't kayo pa maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangan hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga, kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoong El Shaddai, magandang gabi sa inyo lahat. Nagpapasimula po tayo ngayon ng pakinggan ninyong mabuti ito ng celebration o pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang kung tawagin ay misteryo ng Pasko, hindi Pasko ng pagsilang, kundi Pasko ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito ang pinakamahalagang Pasko sa lahat. Paskong number 1. At ito
ay ating ipinagdiriwang. Pansinin ninyo ang sinabi ko, ipinagdiriwang. Magtataka siguro kayo, ano? Ang ating Panginoon, magpapakasakit, pahirapan, mamamatay. Magdiriwang tayo? Anong klase naman yan? Pwede bang ipagdiwang yon? Oo, minamahal na mga kapatid, dapat ipagdiwang at tayo ngayon ay nagdiriwang at ang pagdiriwang ay masayang gampanin. Kayo ba ay masaya ngayong gabi? Ang lahat ng masaya, magtaas ng kamay. Say salamat. At anong pinagsasaya natin? Ito ang maganda. Bakit tayo nagsasaya? Simple lang. Ang dahilan kung bakit tayong lahat ay nagsasaya ngayon. Sinasabi ng Diyos, maliwanag na maliwanag sa pamamagitan ng mga ginaganap natin sa mga araw na ito. Pagsasariwa ng mga nangyari noong una, sinasabi ng Panginoon, minamahal kita, minamahal ko kayo. Masaya ba yon? Natural. Pagka minamahal ka, masaya ka. Amen. At ngayong araw na ito, sinasabi ng Ebanghelyo, minahal niya ang kanyang mga alagad hanggang wakas. Anong sabihin ng hanggang wakas? Hanggang sa kanyang huling hininga, hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa lahat ng mga sakit na daranasin, hanggang sa kanyang pagkamatay, at hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Hanggang wakas, ang gusto sabihin, walang wakas, walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Ayan po ang pinagsasaya natin. At ngayong araw na ito ng Huwebes, 3 patunay, 3 regalo ang bigay sa atin ng Panginoon na gustong ipaalaala ng simbahan. Ano yung 3 regalo na yon na bigay sa atin ni Kristo? Ang una ay ang Eucharistia, ang pag-aalay ng kanyang sariling katawan at dugo, ang pagkain ng kanyang tunay na katawan at dugo para sa buhay na walang hanggan. Yan ang una sa lahat at yan ang ipinaalala sa atin sa ikalawang pagbasa. Ibinigay ni Jesus hindi lamang ang isang singsing, hindi lamang ang isang cake, hindi lamang ang anumang malaking regalo. Ang ibinigay niya, ang kanyang sarili mismo. Sabihin natin, Jesus, salamat sa iyo. Salamat sa pagbibigay mo ng iyong sariling dugo, katawan at dugo. Salamat, Panginoon. Tumayo nga tayo at palakpakan natin ang Panginoon. Kanya sinabi niya, maupo na po tayo. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ito ang kalis ng aking dugo. Pagkatapos sabi niya, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ngayong gabi, ginaganap natin bilang pag-alaala sa Panginoon itong banal na misang ito. Kung tawagin natin, Mass of the Lord's Supper. Misa ng huling hapunan ng Panginoon. Ulitin natin sa Tagalog, Misa ng huling hapunan ng Panginoon. Kung saan niya binigay ang kanyang sariling katawan at dugo. At ikalawa,
para magkaroon tayo ng misa, para sariwain sa ating piling, ay nagdulot siya sa atin ng kaparian, yung kaparihang maglilingkod, hindi kaparihang paglilingkuran, kundi kaparihang maglilingkod. Ang mga obispo, ang papa, ang mga ordinaryong pare na katulad ng nasa parokya ninyo, itinatag ng Panginoon sa gabing ito at ibinigay sa kanila ang kapangyarihan na sariwain ang pagbibigay ng kanyang sariling katawan at dugo. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng kaparian. Ulitin natin. At tumayo tayong muli. Palakpakan natin ang Panginoon. Binigyan niya tayo ng Papa Leon. Binigyan niya tayo ng Bishop Jesse Mercado dito sa Parañaque. At sa iba-ibang mga dioceses, iba-ibang mga obispo, binigyan niya kayo ng mga pare, mga parish priests na magpapatawad ng inyong kasalanan sa kumpisal, na magdaraos ng selebrasyon ng pag-aalay ng sarili niyang katawan at dugo at pagbibigay sa atin ng katawan at dugo na yan, minsang naging totoo, nagkatotoo sa ating altar. Salamat sa Diyos. Amen. Maupo po tayo ngayon. At anong dahilan ng lahat ng yan? Ito ang pinakadahilan. Sabi natin kanina, minamahal tayo ng Diyos. Sabihin nyo nga ng malakas, minamahal ako ng Diyos. Ulitin natin, minamahal ako ng Diyos. Sabihin nyo sa katabi nyo, minamahal ka rin ng Diyos. At sabihin natin, sama-sama, minamahal tayo ng Diyos. Yan. Tumayo tayo ngayon. Yan ang pinakamaganda. Kanya binigay ni Jesus ang kaparian para magkaroon tayo ng misa. Kaya binigyan ng Diyos ni Jesus ang kanyang sariling katawan at dugo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat gusto ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng puso na katulad ng puso niya. Magkaroon tayo ng buhay na katulad ng buhay niya. At ang buhay ni Jesus, buhay pagmamahal. Palakpakan natin ang Panginoon. Minamahal tayo ng Panginoon. Sabihin natin ulit. Kung minamahal tayo, anong susunod? Magmahalan naman tayo. Sabihin nyo sa katabi nyo, kapatid, minamahal kita. Sabihin ninyo, sa nakaaway ninyo, pag nakita ninyo, minamahal din kita. At sabihin nyo, magmahalan tayong lagi sa isa't isa. Yan, ako, tuwang-tuwang Panginoon. Pag nakikita tayong nagaganap ang gusto niya, sabi niya sa huling hapunan, magmahalan kayo sa isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Paano nagmahal ang ating Panginoon? Pakinggan ninyo ito. Wala nang higit pa sa ganitong pagmamahal na ialay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ganyan ang pagmamahal ni Jesus. Minahal kayo hanggang wakas. Minahal kayo hanggang sa pag-aalay ng kanyang buhay. Kanya't sabi ni San Juan, tayo rin dapat na mag-aalay ng buhay para sa isa't isa. Hanggang doon, kung kinakailangan, hanggang doon. Alam nyo, merong isang
babae na nakanonize sa Roma, naging santa. Alam niyo kung paano naging santa? Ito, nabuntis siya. Nalamang may cancer. Sabi ng doktor, maliligtas ka sa cancer kung aalisin natin ang iyong matris. Sabi, alisin. Pag hindi natin inalis ang iyong matris, marahil mamamatay ka. Alam niyo ang sinabi ng babae? Yung nanay, alam niyo ang sinabi niya? Hindi. Pababayaan ko ng maisilang ang aking anak. Ano man ang gusto ng Panginoon mangyari, pero isisilang ko itong bata. Naisilang ang bata, naging malusog. Ngunit pagkaraan lang ng ilang buwan, namatay ang nanay. Ganyan ang pagmamahal na iniintay ng Panginoon alang-alang sa Kanya. Pagmamahal na katulad ng pagmamahal niya. Si Brother Mike, dapat nakahandang mamatay para sa inyo. Ako, nakahandang mamatay para sa inyo. At kayo, dapat ding nakahandang mamatay para sa isa't isa. Tandaan nyo to, namatay si Kristo hindi lang para doon sa mga nagmamahal sa Kanya. Namatay si Kristo para sa mga makasalanang kumakaaway sa Kanya. Namatay si Kristo para sa lahat. Kanya, sabihin natin, Panginoong Jesucristo, turuan mo ko magmamahal, katulad mo, magmahal sa lahat ng tao, pati na sa mga kaaway ko, magmahal para sa kanila, maglingkod at magpatawad, at ipagdasal silang lahat. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po ay ating gugunitain ang ginawang paghuhugas ni Jesus ng mga paa ng kanyang mga alagad. Paalala ito sa atin na dapat din tayong maglingkod ng may buong pagmamahal sa isa't isa, gaya ng paglilingkod na ginawa ni Jesus. Ang Jesus ay gagampanan ng ating overall spiritual advisor, Bishop Teodoro C. Bacani Jr. At bilang mga alagad ay ang mga sumusunod na kinatawan mula sa iba't ibang PFCC. Batangas, Brother Bert Montero. Pampanga, Brother Ferdy Darnaila. Bulacan, Brother Manny Pelenjana. Laguna, Brother Agustin Tenedero. Cavite, Brother Emmanuel Angat. Rizal, Brother Edwin Penoliad. Manila, Brother Jess Balangkit. Calmana, Brother Eduardo Soriano Jr. Quezon City, Brother Jess Mengin. Sa Pamati, Brother Juanito Garciano. Lamp, Brother Eddie De Paz. Tapat pa, Brother Ryan America. Jesus, our teacher, and our Jesus, our teacher, stood to wash the feet of his disciples, and he told them his example, just as I have done, so you must do.
stooped to wash the feet of his disciples. And he told them, this is his example, just as I have done, so you must do. With towel and basin he washed their feet, so that they could share his passion and death. Jesus, our teacher, and our Jesus, our teacher, stooped to wash the feet of his disciples. And he told them, this is an example, just as I have done, so you must do. He asked, do you know what I have done? I give you a witness from what you must do. Jesus, our teacher, and our Jesus, our teacher, stooped to wash the feet of his disciples. And he told them, this is an example, just as I have done, so you must do. As I, your teacher, have washed your feet, so must you be willing to serve in my name. Jesus, our teacher, and our Jesus, our teacher, stood to wash the feet of his disciples. And he told them, this is an example, just as I have done, so you must do. A new commandment I give to you, that you love each other as I have loved you. Jesus, our teacher, and our Jesus, our teacher, stooped to wash the feet of his disciples. And he told them, this is an example, just as I have done, so you must do. When Jesus had gathered with those he loved as a humble servant, he knelt at their feet. Jesus, our teacher, and our Jesus, our teacher, stooped to wash the feet of his disciples. And he told them, this is an example, just as I have done, so you must do. With towel and basin he washed their feet, so that they might share in his passion and death. Jesus, our teacher, and our Jesus, our teacher, stooped to wash the feet of his disciples. And he told them, this is an example, just as I have done, so you must do. He asked, do you know what I have done? I give you a witness of what you must do.
with towel and basin he washed their feet, so that they might share in his passion and death. Jesus, our teacher and our Jesus, our teacher, stood to wash the feet of his disciples, and he told them, "This is our example, just as I have done, so you must do." Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, mahal tayo ng Diyos, kaya tumaasa tayo sa Kanyang tulong at sabihin natin, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Para sa mga nangakong lingkod mong maging tapat sa iyo, naway magampanan nilang lubos ang pagpapahayag ng iyong salita at pagdiriwang ng mga sakramento ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Para sa mga naglilingkod sa aming bansa, tulad mo, naisin dinawa nilang palayain ang aming bayan mula sa lahat ng uri ng paniniil at kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Para sa mga nagugutom, may karamdaman at mga lubhang nangangailangan, maibsanawa ang kanilang pagdurusa sa pamamagitan ng mga taong may tunay na malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Para sa simbahang umaasa sa iyong paggabay, grasya at awa, sa pamamagitan ng tinapay ng buhay, hilumin mo nawa ang mundo sa pinsalang dulot ng kahirapan, karahasan, at kadustaan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Para sa nanalig at naniwala sa tagumpay ng iyong pagpapakasakit at muling pagkabuhay, patuloyin mo nawa ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig.
Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong nagsusumamong sambayanan habang pinagsusumikapan naming maisabuhay ang buhay na dulot ng tinapay at alak na siyang si Jesucristo ang anak mo at aming Panginoon. Amen. Ang paghahain ng alay. Ang ginapay na nagmula
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamagitan niya na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalat sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo naming Papa at ni Jesse na ang obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Tayong lahat, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa loma para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iagya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang pagbabalik ni Jesu-Kristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kamulian magpakailanman. Panginoong Jesu-Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Bigay po ninyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Shalom. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-alis na makasalanan na sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa lahat po ng tatanggap ng banal na komunyon, maaari na po kayong tumayo at pumila sa mga designated areas for communion. Sa ating pagtanggap, ilahad ang kamay kaliwa sa ibabaw ng kanan. Mangyari po lamang na pakisubo ito agad at huwag hayaang magtagal sa ating mga kamay. Ito po ay pagpapakita ng ating pitagan sa katawan ni Kristo.
Jesus, listen to me. In thy wounds I faint, would I never to be parted from thy side. Should a cross have been, call me when my life shall fail. Bid me come to thee, around with thy senses seek thy eye. Were me Katulad ng mga bukil na tinitipon, upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami nawa'y maghimundi at magbigay ang magdiriw. Isang bayan, isang lahi, sa'yo'y isang bayan, isang lahi, sa'yo'y katulad ng mga unas na pinigat na sino mang uminom nito, may buhay na walang hanggan. Kami nawa'y maging sangkap sa pagbuo nito, bayang liyan. Isang bayan, isang lahi, sa'yo'y isang bayan, isang lahi, sa'yo'y Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang
sa ipinagdiriwang dito nga puna ng anak mong mahal. Kami paging dapatin makasalo kailanman sa piging sa iyong piling sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo na nabubuhay at nag-aaring kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay gaganapin natin ang pagpuprosesyon ng banal na sakramento, ang katawan at dugo ni Kristo. Ililibot po natin ito at pagkatapos ilalagak doon sa kung tawagin ay altar of repose, altar ng pamamahinga. Doon ilalagay ang ating Panginoon at harinawa sumama kayo sa prosesyon patungo sa ating CDW Chapel. At pagkatapos, magbantay kayo roon ng mga ilang sandali. Kung pwede, 1 oras. Kung pwede, kalahating oras. Kung ano man ang inyong maipagkakaloob, ipagkaloob ninyo bilang pagtanaw ng utang na loob sa Panginoon. Magsiluhod po ang lahat. Maaari na po kayo sumama sa prosesyon. Matapos kang yurakan ng mga masasama, suminaw ang iwanan ng mga nawawala. Tinapay na ang buhay at kain ang dukha. Yesu, manis vitae donum Patris, Yesu, fos vitae atque.
sumibol kang masigla. Matapos ng yurakan ng mga masasama, sumilang ang liwanag ng mga nawawalan. Sinakay ng buhay, pagkain ng dukha. Jesu Christ, vite donum Patris. Jesu fons vite amque. Jibus et totus noster. Jibus et totus noster. Tantum ergo Veneremur cenui, et antiquum documentum nova cedabitui, Reste fides supplementum
panem de cielo prestitisti eis. Omne delectamentum in si habente. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis tui mysteria venerarii, ut redemptionis fructus ut redemptionis fructus nobis nobis etiamus, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Manatili po tayo nagbabantay ng mga ilang sandali bilang pasasalamat sa kabutihan ng Panginoon at sa Kanyang pagmamahal sa atin. Tanggapin natin ang pagmamahal na yan sa ating mga puso at ipamahagi naman natin sa iba.